Alam niyo ba na isa sa mga karatig bayan ng Antipolo ang naging lugar panalanginan ng God's End Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo kasama ng mga Living Like Jesus intercessors. Mula nga noon hanggang ngayon ay napakakapangyarihan pa rin ang panalangin. Naniniwala ba kayo? Ating silipin ang ilang mga dakilang patotoo kung gaano nga ba kakapangyarihan ang panalangin. Panoorin ito. The Fire of Apostolic Revival. Ito ang tema ng most awaited supernatural prayer and fasting. Buong mundo nga ay makikiisa sa isang napakalaking pagtitipunan ito ng pananalangin at pag-aayuno sa ministeryong nabubuhay sa pananalangin at ito ay walang iba kundi ang ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Gaano nga ba kahalaga at kakapangyarihan ang panalangin? Atin ngang makikita sa Biblia mula Old Testament, New Testament, at maging hanggang ngayong end time ay hindi nagsasawa ang Diyos na sumagot sa lahat ng panalangin, lalo na ang panalangin ng kanyang mga anak. Narito nga ang 10 halimbawa nito. Sa lumang tipan, iniligtas ni Hezekias ang Jerusalem sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. Dahil nga dito ay nagpadala ang Diyos ng anghel na pumatay sa kampo ng mga Assyrian at pinatay ang 185,000 sa kanila. Sa isa pang halimbawa, nailigtas ni Queen Esther ang mga Hudyo sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno kasama si Mordecai at ang mga Hudyo. Naligtas naman si Daniel mula sa kamatayan nang siya ay itapon sa kuta ng mga leon dahil siya ay nanalangin. Inihayag din ng Diyos sa kanya ang revelation tungkol sa panaginip ni King Nebuchadnezzar sa pamamagitan ng isang vision dahil siya ay nanalangin. Nakaligtas sa fiery furnace sila Shadrach, Meshach at Abednego dahil sila ay nanalangin sa Ama. Nanalangin si Samson na ibalik ang kanyang lakas at siya ay muling pinalakas ng Diyos. Isa pang halimbawa, nung nanalangin si Ana na siya ay magkaroon ng anak at siya ay sinagot ng Diyos. Si Ana ay naglihi at nanganak na isang anak na lalaki, si Samuel, dahil ang kanyang panalangin ay dininig at tinupad ng Diyos. Nanalangin si Elijah na huwag umulan at hindi nga umulan ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya naman ay manalangin na umulan, ito ay naganap. Naibalik ang kayamanan at ang kalusugan ni Job dahil siya ay nanalangin. Sa New Testament naman, walang ibang magandang ehemplo kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay manalangin sa libingan ni Lazaro at ito ay nabuhay. At isang himala din ang nangyari nang siya ay manalangin sa 5 tinapay at 2 isda. Ito ay kanyang itinaas sa Ama at ito ay dumami at nagpakain ng 5,000 tao. Napakarami pa ngang iba't ibang patutuo ng pananalangin kung gaano ito kakapangyarihan. At ngayon, sa panahon ni Apostol Renato D. Carillo, kitang-kita ang kapangyarihan ng pananalangin na nagbunga ng mga himala ng Diyos. Narito ang isa sa di mabilang na patutuo nito. Meron po ako rito nakita kaninang naka-wheelchair. 4 po ata yun. Asan na po yung naka-wheelchair na 4 kanina? Lumapit po kayo rito sa harap ng lingkod ng Diyos. Wala pong uupo. Yung lahat po na naka-wheelchair kaninang nakita ko. Lumapit po kayo sa harap. Iulat niyo po ang inyong mga kamay sa kanila. Let them come. Everybody pray, please. Malakas, mahina, but everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Pagka kayo po ay pinag-pray at pinatungan ng kamay ng lingkod ng Diyos, i-claim po nyo mula ulong ang talampakan kayo po ay magaling. Hindi ko po sinabing baka gumaling. Ang sabi ko, kayo po ay magaling. Lahat po ng sakit nyo po ay mawawala. Lahat po ng salot ay mamamatay. Palalakarin po kayo ni Jesus. Darating nga na November 23 to 24, 2023, asahan ang pagsabog ng milyong-milyong kasagutan sa pananalangin sa iba't ibang kaparaanan. Abangan
ang pagsabog ng di mabilang na himala at ang pagbagsak ng apoy ng Apostolic Revival at ang kaganapan ng Greatest Holy Spirit Invasion na 8 ulit na higit sa naganap sa Upper Room noong araw ng Pentecost. Kaya naman, sama-sama tayong manalangin sa oras at araw na yan dito nga sa lugar ng Inaris Center, Antipolo City sa araw ng Huwebes at Biyernes sa oras na alas 2 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa lahat ng official social media accounts ng ministeryo ito o kaya naman ay tumawag sa ating Living Like Jesus hotline na may numerong +632-88546-796. Always remember that miracles happen when we pray. Ito si Glay sa Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.